Ako. Ano plano mo? Dadali ko si Ana sa Amerika. Sasabihin ko sa kanya may concert siya. Pero ang totoo, ilalayo ko siya sa totoy niya. Ana? Ana? Kailangan natin mag-usap. Alam ko galit ka sa akin at hindi kita masisisi. Pero sana naman maintindihan mo. I care about you, I care about your career. Lahat naman ng ginagawa ko para sa'yo din. Kaya nakapag-desisyon na ako. Meron akong tinanggap na offer para mag-concert ka sa Amerika. Kaya bukas na bukas, ilipad tayo papuntang States. Ana. Hoy! Halika ka na. Sorry ka na. Basta ka nang maraming tanong. Ate! Dalian mo kaya! Sandali lang! Ang taas ang takong ko, no? Alam mo, Matilda, mahal ng apo ko, si Ana. Concha, sa totoo lang naman, gusto ko rin naman si Miguel para kay Ana. Kaya lang, lokong-loko si Ana kay Totoy. Ako, huwag kang mag-alala doon, Concha. Walang patutukan ang relasyon ng dalawang yon. Dahil sisiguraduhin ko sa'yo, ako pupunta sa relasyon nilang dalawa. Dapat. Dahil magkaiba ang mundo nila. At sayang ang anak mo kung si Totoy ang makatuluyan niya. Huwag kang mag-alala, sabi ko nga sa'yo, Concha. Sisiguraduhin ko sa'yo magkakatuluyan ay si Miguel at si Ana ko. Then, let's drink to that. Naman! Ika Matilda! Ano ba? Nakakahuli ka naman, Miguel. Bakit? Tatakasan tayo ni Ana. Ha? Nakahanap ko na po po ng bagong puso ko. Oo, anak. Meron na. Hindi ka pinabayaan ng guardian angel mo. Cecilia, may gusto lang akong sabihin sa'yo. Magpakayaman ka. Umita ng maraming pera. Iba ang may pera sa daigdig na to. Lahat pinakikinggang bakit may pera. Pilitin mo yung aman, anak. At mahalin mo ang kapwa mo. Hindi kita iiwan. Lagi mo kasama. Mahal na mahal kita, pangalawa sa Diyos. Wala ang kotse, wala rin si Mileton. Wala nga rin sa loob si Janet at saka si Connie eh. Sumama sila kay Ana. Ano nang gagawin natin, Miguel? Cannot be reached lahat ng cellphones nila. Wala pa rin? Pinuntahan nila si Totoy, apo.
Anak. Matay. Hindi ko na akalang magagaya ka sa akin. Makulong na tulad ko. Magiging mahirap ang buhay mo sa kulungan, Totoy. Huwag niyo na akong isipin, Tay. Kayang-kaya ko po ito, kaya. Kayang-kaya. Bakit hindi tayo pumunta sa presinto? Sigurado na ando pa yung mga yun eh. Tita, wag na po. At bakit wag na? Hindi nga pwede. Lalong gugulo ang sitwasyon. Ano gagawin natin? Tutunga nga? Tita, wala tayong magagawa kung hindi magantay. Kaya na lang natin si Ana gawin niya kung anong kailangan niyang gawin. Chong, kamusta po si Cecilia? Hindi pa siya nagigising pero stable na ang kalagayan niya, sabi ng doktor. Kayo muna akong bahala sa kanya. Yung pamagala niya, hindi namin siya pababayaan. Pero, ikaw po kay Totoy. Paano po namin kayo matutulungan? Basta handong alagaan mo si Bambam tsaka si Boy. Natulungan mo na ako. Parang mag-alala tayo. Ano, iho? Basta na lamang tayo maghihintay? Abay, hindi pwede yan. At yung anak mo, bakit ba gano'n na lang kaluko yan kay Totoy? Ano ba ang mayroon ng Totoy na yan? Kay barbaridad, wala namang kwentang tao si Totoy. Concha, kababata kasi ni Ana si Totoy. Kahit na. Hanggang kailan si Anang ganon, ha? Hindi kami pwedeng maghintay habang buhay. Hindi ba, Apo? Ha? Oh! Saan ka pupunta? Papahangin lang ho. Maayos lang ang vital signs ng bata. Unti-unti na gumaganda ang kalagayan niya. Pero Dok, ba't hindi pa siya gumigising? Huwag ko kayong kabaan. Just a matter of time, magigising din ang bata. Yes, of course. Pwede naman dalawin ng pasyente. Sige, sige. Go ahead, sabihin mo. Dok, kung preso yung bisita ayaw ho namin magsalita. Ayaw na namin magsalita tungkol kay Totoy. Huwag ko kayong mag-alala. Hindi ho pres ang gustong bumisita kay Cecilia. Sino po yun? Arturo Magtanggol? Opo. Sino po kayo? Ako si Atty. Dennis Navarro. Ako ang magiging abogado mo sa magiging kaso mo. Mapo ka, Totoy. Wala ho akong maibabayad sa inyo. Sa PAW ko, Totoy. Public Attorney's Office. Ibig sabihin, hindi ako magpapabayad sa iyo. Pinadala ko ng gobyerno para i-represent ka. Gobyerno? Oo, Totoy. Sa ilalim ng ating batas, kahit hindi kayo mahirap, dapat magkaroon ka ng tagapagtanggol. Wala kang tingin sa pera dahil tutulong ako sa pag-asikaso ng kaso mo. Sa mata ng batas, lahat ay pantay-pantay. Excuse me. Maiwan ko muna kayo. Ana, ikaw ba yan? Oo na nga po, Mang Mauro. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko pong dalawin yung anak ni Totoy.
Ang kasong isasampa sa iyo ng Estado ay serious illegal detention. Naintindihan mo ba ako, Totoy? Nagawa ko lang naman ho yun dahil gusto kong mailigtas sa kamatayan yung anak ko. Still, kailangan mo pa rin managot sa ilalim ng ating batas. May tanong ka pa ba? May iba ka pa bang gustong malaman? Kahit ano. Hindi ba ako makakalabas dito? Seryosong krimen ang nagawa mo, Totoy. Non-bailable crime siya. Habang ililigtas ang kaso mo, hindi ka muna makakalaya. Pag nasintensahan nyo ako, ano pwedeng... Pag guilty ang naging hatol sa'yo, pwede kang mabilanggo na panghabang buhay. Siya po ba si Cecilia? Siya. Yan ang anak ni Totoy. Kawawa naman. Alam mo, hangang-hanga sa'yo yan. Matagal na niyang gustong makita ka at makilala ka. Madalas nga ginagaya ka niyan. Ano pong nangyayari sa kanya? Siya, kayo. akin ka lang, Ana. Hindi ako papayag na mapunta sa iba. Dahil na sa Totoy niyan! Teka. Kilala ko po kayo, ah. Ikaw po si Ana Molina? Yung idol ko? Yung sikat na singer? Yung kababatan Itay? Ako nga, Cecilia. Ano po ginagawa niyo dito? Si Itay, nasaan po siya? Sabi niya po sa akin, hindi po siya aalis sa tabi ko. Sabi niya pagkising ko, nandito lang siya. Babalik. Masyado na ba yan? Kailan ka pa nakatakas kay Manuel? Magmula po nang nakulong ka, hindi na ako nagtrabaho pa sa kanya. At kanina bambam na po ulit ako nakatira. Opo, Kuya Totoy. Totoo po yun. Kaya nga po, itong si Bogart, good boy. Laging mong tatandaan yan. Kami, ang tunay na nagmamahal sa'yo. Alam mo mga yan, Totoy. Kaya walang ginawa maayong kundi magdasal na makalabas ka na dito. Cecilia, kaya nga ako nandito eh. Pinapunta ako ng tatay mo dito para siguraduhin na maayos ang kalagayan mo. Pero nasaan po si Itay? Meron lang siyang mga kailangang asikasuhin kaya hindi siya makapunta dito. Pero pinapasabi niya na mahal ka niya. Mahal na mahal ko din po si Itay. Alam ko, nakikita ko. Kuya Totoy, kailan po ba kayo lalaya? Kailan po ba kayo makakauwi? Alam niyo mga bata, huwag niyo masyado iisipin si Kuya Totoy niyo. Alam naman natin na kayang-kaya niya yan, di ba? Taga siya ng panahon. Tsaka makakalaya din yan. At malapit na po yun, di ba?
Yan na nga po ba sinasabi ko sa kanila eh. Kaya po ako, Kuya Totoy, iniisip ko na lang na pahingang bakasyon ka lang sandali dito. At Kuya Totoy, wala akong kaduda-duda. Pareho talaga tayo. Malakas na, matapang pa. Malakas sa akin eh. Diba? Ako! Huwag ka nang umiyak. Nandito kami. Nandito ako. Ako muna mag-aalaga sa'yo. Naku, salamat po. Di pa ako makapaniwala. Ang idol ko pa po ang mag-aalaga sa akin. Ano nga atin, Miguel? Masyado na nagiging sagabal sa mga plano ko yan si Toto. Gawan mo ng paraan. Tol, sa pagkakataon, siguraduhin mo na mailigpit mo si Toto. Idol, pwede po ba akong mag-request? Kahit ano. Anong gusto mo? Ice cream? Candy? Hindi po. Pwede mo pa po akong kantahan? Yun lang ba? Anong kanta ang gusto mo? Kahit ano po. Sige. Sa piling mo, ako'y buhay, napapawi ang lungkot at lumbay. Walang iba para sa'kin at habang buhay kitang mamahal. Pagkakaingatan ko ang iyong puso, hindi ka na mag-iisa, pagkat akong lagi mong makakasama. Wow, ang ganda! Ang cute-cute naman nito, Itay. Salamat, Itay, ah. Piling mo nadarama ang walang patid na pagsinta, minimithi kapit araw na ang magmamahal sa akin ay ikaw. Sa piling mo ako'y buhay, napapawi ang lungkot at lumbay. Walang iba para sa'kin at habang buhay kita sa piling mo. Ay, Mang Mauro, saan po kayo galing? Sa cashier, pinapunta kami doon ni Doc.
huwag niyo na pong alalahanin yun dahil ako na po ang bahala. Huwag niyo nang pag-isipan pa yung mga gastusin dito sa ospital dahil ako na po ang sasagot. Hindi na kami tatanggi, Ana. Sa totoo lang, kamusta kami. Kung hindi sana gagawin ni Totoy. Nalaman ko lang sana agad, hindi hahandog sa ganito. Pero magmula po ngayon, ako lang bahala. Maraming salamat, Ana. Maraming salamat. Hulog ka ng langit sa amin. Salamat. Nasa PNP Detention Center na sa Santa Rosa ang hostage taker ng St. Andrew's Hospital na si Arturo Magtanggol. Habang ang kanyang nag-iisang anak na si Cecilia ay patuloy na nagpapagaling sa nasabing ospital matapos ang matagumpay na heart transplant. Sa iba pang balita, nakabalik na ng bansa ang sikat na singer na si Ana Molina. Siya ay nagtanghal para sa Filipino community sa Los Angeles, New York at Las Vegas. Nang amin siyang kapanayamin, masayang-masaya siya dahil sa mainit na pagtanggap sa kanya ng ating mga kababayan sa Amerika. Ito po yung bill ng pasyente. Tumatanggap pa kayo ng personal check. Ay, opo, basta po sa inyo. At saka po pa-autograph na rin po. Sige. Ana, excuse me. Para ba yan kay Cecilia Magtanggol? Opo. You don't have to pay us. Sino po ba sila? Ako ang administrator ng ospital na ito. Alam mo, malaki ang pagkakamali ko kay Totoy. Isa lang siyang ama na iniligtas sa kanyang anak. Kung hindi namin